Nagduda si Senator Jinggoy Estrada sa motibo ng paglantad ni Ruby Tuason kaugnay sa pork barrel scam. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa Ombudsman at DOJ ang pagdedesisyon kaugnay sa kredibilidad ni Tuason. Balita natin ni Ruth Cabal. I vehemently deny what she said in the Blue Ribbon hearing na dalawang beses siya nagbigay ng pera ng bagbag na pera sa akin. Hindi po totoo yan. I have not asked nor received any kickbacks or commissions from Mrs. Tuason. As to her testimony that I directly dealt with Mrs. Napoles regarding my PDAF, that is a total lie. I never had any dealings with Ms. Napoles, either directly or indirectly regarding my PDAF allocation. Ito ang mariing pahayag ni Senator Jinggoy Estrada sa pagtanggi sa sinabi ni Ruby Tuason sa Senate Blue Ribbon Committee na bagbag umano ng pera ang personal niyang dineliver sa senador bilang komisyon daw sa paglalagak niya ng kanyang pork barrel sa mga peking NGO ni Janet Napoles. Sa testimonya ni Tuason, 2 beses raw siyang nagdala ng pera kay Estrada dito sa opisina mismo ng senador. Sa mga pagkakataong ito, pinapasundo raw siya ni Estrada sa staff niya, bagay na hindi tinanggi ng senador. Sa hearing, tinuro ni Tuason ang mga staff ni Estrada nang ipakita sa kanya ang mga Senate memorabilia kung saan makikita ang mga litrato ng mga senador at mga staff nila. Ang dalawa ang pinangalan ng sina Alfredo de los Reyes na driver daw ni Estrada at si Ferdinand Tanalion na security aide niya. Di tinanggi ni Estrada na staff niya ang dalawa at malaya raw ang mga itong humarap sa Senate hearing kung ipapatawag. Yes, pinapasundo ko siya dahil dala-dala nga niya yung tray na sandwich eh. Sandwich, pansit, o whatever. Saan kaya niya inabot? Ang alam ko lang pera nandito, yun dun, no? Alkansya ko dyan. Ayun, medyo mabigat yun. Sinabi ni Tuason siya raw ang nagpakilala kay Napoles at Senator Jinggoy. Pero sabi ng senador, ang aktres na si Lorna Tolentino ang nagpakilala sa kanila ni Napoles noong 2008 sa burol ng aktor na si Rudy Fernandez. Duda rin si Estrada sa mga sinabi ni Tuason kung bakit lumantad siya ngayon. Alam mo, Tito Ruby, kahit kailan hindi ka naman tumulong sa mga mahirap eh. Nung bagyong Undoy, nandito ka pa nun. Kahit isang sandwich ba nagbigay ka sa mga mahirap? Hindi ka pa nga nakakapunta sa mga depressed areas dahil nandidiri ka. Tito Ruby naman, magpakatao naman tayo rito. Kumpiyansa si Estrada, walang matibay na ebidensya laban sa kanya si Tuason at sa iba pang whistleblowers. At kung sinabi raw ni Blue Ribbon Committee Chair Chofisto Gingona na 3-point winning shot ang testimonya ni Tuason, tugon ni Estrada, ang may tuturing ko sa pag-handle ng kanyang ng hearing kanina ay isang offensive foul dahil masyado niya nang hinusgahan ang pahayag o ang testimonya ni Mrs. Tuason kahit wala pa namang basihan o ebidensya iban lang sa salita ni Ginang Tuason. Pinabala niya yung mga kapwa niya senador para lang makashoot o makapuntos sa maagang pamumulitika. Gusto ni Senator Jinggoy na ilabas sana ang kuha ng CCTV sa Senado noong 2008 para makita ang sinasabi ni Tuason na pagdala niya ng pera sa opisina ng senador. Pero sabi ng Senate Sergeant at Arms, burado na ang mga kuha ng CCTV noong 2008. Si Manila Mayor Joseph Estrada di na muna nagpa-interview dahil masama raw ang pakiramdam. Nang makausap siya ng GMA News sa telepono, sinabi nito na walang laman ang testimonya ng dating kaibigan at social secretary. Buong araw hinanap ng GMA News si dating Senadora Loy. Pero nasa Manawag, Pangasinan daw ito ayon sa kasambahay nilang nakasagot ng telepono. Tinawagan din ng GMA News ang bahay ni Justa Tantoco. Kinumpirma ng nakasagot na doon nga siya nakatira pero umalis daw ito at hindi alam kung kailan ang balik. Sinikap din namin kunan ng pahayag si Senator Juan Ponce Enrile pero sabi ng kanyang media relations officer hindi muna siya magbibigay ng pahayag. Pero dati na niyang sinabi na casual acquaintance lang niya si Tuason. Welcome naman para sa Malacanang ang pagharap ni Tuason sa Senado. Ipinauubayan na raw nila sa Ombudsman at DOJ ang pagdidesisyon hinggil sa kredibilidad ng mga saksi. Ang pananaw ng ating Pangulo, tambatay ang prinsipyo natin dito, let the evidence point to the direction of the inquiry.
Gaya naman ang nakasaad sa kanyang affidavit, sinabi rin ni Tuason sa pagdinig na si Attorney Jess Santos ang dating kontak niya at ng kanyang kapatid sa Malacanang sa pagkuha umano ng kickback mula sa pondo ng Malampaya Gas Project. Ang bahay din daw ni Tuason ang ginamit bilang pick-up point ng pera. Si Attorney Santos ang dating abogado ni former First Gentleman Mike Arroyo. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio na abogado ngayon ng pamilya Arroyo, persecution o pang-uusig daw ang pagpipilit umano ng DOJ na iugnay ang dating unang Ginoo sa paglustay ng kaban ng bayan. Ang bilis nga kasing magsalita ni Secretary De Lima na inilink agad ang dating unang Ginoo. Yung link pa lang yan mas malabo pa sa mata ni Stevie Wonder paano ngayon lumalabas na yung makaka-corroborate dun sa testimony niya, yung kapatid niya patay na. Ang malungkot lang kasi pinatawag pa si Attorney Jess Santos. So pinapahaba pa nila. Anong puntos nila? Ruth Cabal, GMA News.